ng maayos na kalusugan. Napakahalaga po pala ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. Oo nga mahirap sundin pero yun ang dapat. Kaya't kumain tayo ng mga masustansyang pagkain at huwag kalimutang mag-exercise, okay? Sige, Bible story naman. Sige po, Kuya Eric. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa paghawi ng Panginoon sa dagat na mapula. At doon po dumaan ang mga Israelita. Pero napahamak po ang hukbo ni Faraon dahil tinabunan po sila ng dagat nang habulin po nila ang mga Israelita. At nakaalis nga sila sa lupain ng Ehipto sa tulong ng Panginoon at sila ay naglakbay sa ilang. At ito pa ang sumunod na nangyari. Basahin natin ang karugtong sa aklat ng Exodo sa 16, 1 hanggang 12. At sila'y naglakbay mula sa Elim, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay dumating sa ilang ng Sin, na nasa pagitan ng Elim at Sinai, ng 15 araw ng 2 buwan, pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Ehipto. At inupasana ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron sa ilang, at sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, "Namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palyok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito, upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito." Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit, at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw, upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. At mangyayari sa 6 na araw na sila'y maghahanda ng kanilang dala na ibayo ng kanilang pinupulot sa araw-araw." At sinabi ni Moises at ni Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, "Sa kinahapunan ay inyong malalaman na ang Panginoon ay siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, at sa kinaumagahan ay inyong ngang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pag-upasala laban sa Panginoon. At ano kami, na inyo kaming inuupasala?" At sinabi ni Moises, "Ito'y mangyayari, pagbibigay ng Panginoon sa inyo ng kinahapunan ng karne na makakain, at sa kinaumagahan ng pagkain na makabubusog, sapagkat naririnig ng Panginoon ang inyong mga pag-upasala na inyong inuupasala laban sa Kanya. At ano kami, ang inyong mga pag-upasala ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon." At sinabi ni Moises kay Aaron, "Sabihin mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, lumapit kayo sa harap ng Panginoon, sapagkat Kanyang narinig ang inyong mga pag-upasala." At nangyari, pagkapagsalita ni Aaron sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sila'y tumingin sa dakong ilang, at narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa ulap, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel. Salitain mo sa kanila na iyong sasabihin, sa kinahapunan ay kakain kayo ng karne, at sa kinaumagahan ay magpapakabusog kayo ng tinapay, at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos." Naku, nagreklamo po pala ang mga anak ni Israel kina Moises at Aaron nang hindi po sila makakain ng karne sa disyerto. Nagsalita po sila ng hindi maganda kina Moises at Aaron dahil sa naramdaman po nilang gutom. Di man lang po nila inalala yung ginawang pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Kaya nga eh. Kaya naman pakakainin na sila ng Diyos ng karne.
dahil narinig ng Panginoon ng reklamo nila. At bukas mga bata ay matutunghayan pa natin ang sumunod na nangyari. Kaya't huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Importante na alam natin ang kahalagahan ng pangangalaga ng ating kalusugan. At maraming paraan na pwede nating matutunan para tayo ay magkaroon ng malusog na pamumuhay. Alam niyo ba kung anong klaseng pamumuhay ang nais ng Diyos sa atin? Yun ay ang pamumuhay na kasang-ayon ng aral ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Filipos sa 1 at 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ano-ano ba ang mga paraan para tayo manatiling malusog? Yan ang pag-aaralan natin bukas kung loloobin ng Diyos. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalambutan natin ay papawiin. Pagkatapos ng ulan, araw ay sisikatin. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman,
Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show! Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show! Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa... Ano yung tunghayan natin? Tama na yung ano. Angelica tayo. Stand by. 4, 3, 2. Tulog na tulog.